Sama-sama po tayong manalangin mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sama-sama kaming muli na mga magkakapatid, kapiling ng aming mga panauhin, lumalapit sa iyong banal na harapan at minsan pang umuusal ng aming mga pagpapasalamat sa iyo, Ama. Naririto pa rin po kami, may buhay kami at lakas, at nararamdaman pa rin namin sa aming mga puso ang pagnanasang mula sa iyo na magsikap kaming magpatuloy sa aming natanggap na pananampalataya mula sa iyo. Salamat sa araw-araw na paglingap mo sa amin upang masumpungan namin ang biyayang aming magagamit. Higit sa lahat, Ama, salamat sa pagliligtas mo sa amin sa mga ikapapahamak ng aming mga paglilingkod sa iyo. Nararamdaman namin sa aming mga puso, mayroon kaming amang mapagmahal na nakabantay para lingapin kami sa araw at gabi. Tanggapin mo po sana, Ama, ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat sa iyo. Kalakip ang aming muling pakikiusap. Patawarin mo sana kami sa aming mga pagkakasala. Ngayong kami po, Ama, sa harapan mo'y nagpapahayag. Nagpatawad na rin kami sa mga nagkasala sa amin. Basbasan mo kaming lahat na lumalapit sa iyo. Maawa ka po, Panginoon, sa mga kapatid naming may mga mabibigat na mga karamdaman. Umaamot kami ng habag at kaalwanang nagmumula sa iyo. Sumagip ka po ng mga nagigipit. Ang mga nasa pagdadalamhati, aliwin mo ang kanilang mga kalooban. Sana samahan mo kaming patuloy upang kami, Ama, habang lumalaon sa paglilingkod, makaramdam ng iba yung sigla sa puso at tatag ng kalooban sa aming mga paglilingkod. Sana kahabagan mo rin ang aming mga kapwa-taong naaanyayahan naming makinig ng iyong mga salita, ang mga nakikinig ng pag-aaral ng doktrina. Buksan mo nawa ang kanilang mga puso, tulungan mong makapagbalik loob sa iyo. At sa oras na ito, Ama, may kani-kanya po kaming ibig na ilapit at ipakiusap sa iyo. Minsan pang damhin mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Sa iyo namin, hinilalaga ka, Ma, ang lahat ng laman ng aming mga kalooban, at muli mo kaming samahan sa aming pagtitipon at pag-aaral ng iyong mga salita. Pagharian nawa kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos. Minsan pa tayo may mabuting pagkakataon at makapagpatuloy ng ating pong pagkakatipon, ang ating sama-sama po na pagtitinginan ng mga magkakapatid at pagpapaalalahanan, pagtuturuan at pagtutulong-tulong natin na makalakad ng matuwid sa harap ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At sa araw na ito, muli po ay nag-aanyaya tayo sa ating mga panauhin. Nasa ika-11 araw na po tayo kung loloobin ng Diyos this coming Monday. Doon po sa mga nakapagpasimula ng pakikinig ng atin pong isinasagawang mass indoctrination session sa kasalukuyan, sana po ay maipagpatuloy po ninyo. Ito na po ang huling linggo kung loloobin ng Diyos para sa session po na ito ng ating mass indoctrination. At nakaschedule na po tayo this coming November 7 kung loloobin po ng Diyos ng atin pong mass baptism.
Mabilis ang lipat ng mga araw at panahon. Ang opening na po ulit natin ng ating panibagong session ng Mass Indoctrination. Doon po sa mga hindi pa nakapagpasimula, maaari po kayong mag-attend sa November 10. Alas 7 po ito ng gabi, Philippine Standard Time. At doon sa inyong mga bansa, kung saan man kayo naroroon, ay may iba't ibang mga schedules naman po tayo para dito. Pakipag-ugnayan lamang po tayo sa ating pong mga coordinators, mga local servants at atin pong mga kapatid sa inyong dako. Samantala tayo po ay kapatid na Rodel, magpapatuloy dito sa ating pinag-aaralan. Ito ay mga giya, kapatid na Rodel, sa ating mga paggawa dahil napakahalaga na guided tayo noong kautusan ng Diyos. Alam naman natin yan na ang utos ay tanglaw. Yan ang ating laging pinaalaala. Ang kautusan ay liwanag. Ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yan, kapatid na Rodel. At nakita natin yung significance noong kapakumbabaan ng nakaraan dito sa ating pinag-aaralan para tayo naman ay makapagpatuloy ng ating mga paglilingkod. At nakapaloob dito itong pinag-aralan natin noong nakaraang pagkakatipon sa prayer meeting ay yung huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ito ay isang bagay na itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ito siguro, kapatid na Rodel, ay liwanag naman na sa atin, dito sa ating nakaraang pag-aaral. Hindi tayo dapat na mapagod sa paggawa ng mabuti kung ibig nating umani tayo. Dahil ang isa sa mga maaaring maging tendencies kapag napagod tayo sa paggawa ng mabuti ay masila tayo ng kaaway. Opo. Dahil ang kaaway, ang ibig namang ipagawa sa atin ay yung kontraryo noong kabutihan ng Diyos na ibig ng Diyos na gawin natin para umani tayo sa kapanahunan. Ay pag nasila tayo ng Diablo, tumigil tayo ng ating mga paggawa, nagkaroon ka ng exhaustion, na biktima ka na. Alam mo yun nga yung ako minsan eto sa mga laborers, kahit natanungin mo, kapatid na Rodel, yung Department of Labor and Employment o DOLE, at kahit pumunta ka sa kanilang mga tanggapan, ikaw ay magreklamo, sabihin mo, kapatid na Rodel, hindi ho ako binigyan ng benepisyo. Bakit? Matagal ho akong nagtrabaho sa kanila 20 taon ho akong nagtrabaho. Tapos ngayon umalis ako, ayaw ho akong bigyan ng benepisyo. Alam mo, kapatid na Rodel, kahit ang batas ng tao, kapag ikaw ay nag-resign, wala kang benepisyo. Opo. Saan ka naman nakakita nung nag-resign ka pagkatapos naghahanap ka ng benepisyo? Opo, kuya. Kaya kung halimbawa, ang kumpanya na napasukan mo, kapatid na Rodel, despite of the fact na nag-resign ka,
maaaring binigyan ka pa ng konsiderasyon dahil matanda ka na o kaya baka nakakita ng pangangailangan o ikinonsider pa rin halimbawa yung ikinonsider pa rin yung ipinagtrabaho mo sa kabila ng ikaw ay nag-resign. Nakasumpong ka na ng may kagandahang loob dahil hindi niya na obligasyon yun. Opo. Kagandahang loob na yun, kapatid na Rodel, Opo. ng isang kumpanya. Dahil kung batas ang pag-uusapan, kapag ka ikaw ay nag-resign, kapatid na Rodel, wala kang benepisyong makukuha. Opo. Nasabihin mo, nagtrabaho ako ng mahabang panahon eh. Oh. Diba, no? Nagtrabaho ko na. Oo nga, pero nag-resign ka. O dun ba sa ipinagtrabaho mo ng mahabang panahon, halimbawa, kinompensate ka ba? Sinweldohan ka ba? O hindi? Sinweldohan po. O anong benepisyong hinahanap mo? Sinweldohan ka naman pala sa paghahanap buhay mo. Di ba? Opo. Ngayon, halimbawa, bakit ho yung isa nag-resign, binigyan pa rin, merong nakuha? Abay, pinagmagandahang loob yun. Opo. Kung nag-resign. Yun sa employer, kapatid na Rodel, sa trabaho. Maaaring may employer na gano'n na magbigay pa ng konsiderasyon na despite na nag-resign ka, ikaw ay binigyan ng benepisyo. Sa employer yun, Brad Rodel? Opo, kuya. Konsiderasyon ng employer yun. Opo. Pero pumunta ka sa Department of Labor at magreklamo ka, sabihin mo, nag-resign ho ako eh. Tapos ayaw akong bigyan ng benepisyo. Anong benepisyo ang hinahanap mo nung mag-resign ka? Brad Rodel? Opo, kuya. Maaari kung mayroong buwan, mayroong mga panahon na hindi ka pinasweldo. Opo. Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo, kuya. Yun hong buwan na ganon, hindi ako pinasweldo ng ganong buwan, kaya ikiniklaim ko yon. O baka ikaw ang merong dapat na bayaran dahil may cash advance ka na hindi mo na ipinagtrabaho at nag-resign ka na. Halimbawa, nag-cash advance ka, 3 buwan. Nakakaisang buwan ka pa lang, tumigil ka na ng pagtatrabaho. Di may dapat ipagtatrabaho ka pa na 2 buwan. Opo. Na hindi mo pa na ipagtatrabaho pero nabayaran na sa'yo. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Kaya pag nakakita ka ng employer na nag-resign ka na, tinutulungan ka pa. Tulong yun, Brad Rodel. Opo. Binigyan ka pa ng benepisyo dahil lalo na may edad ka na o kaya halimbawa ay ikinonsider halimbawa na kasi meron kang mga mahal sa buhay na may sakit o kaya kinonsider na gustong makapag-umpisa ka ng trabaho mo ulit kung ikaw ay matitigil ng trabaho. Sa employer yon, Brad Rodel. Opo. Sa employer yon. Kumbaga, yun ay labas sa batas. Opo. Dahil pag ikaw pumunta ka ng Department of Labor, hihingi ka ng separation pay. Nag-resign ka. Paano ka makakakuha ng separation pay? Hihingi ka ng retirement pay. Hindi ka pa naman retired. Tumigil ka na. Opo. Maliban kung mag-advance ka ng early retirement. Pero may qualification pa din ang early retirement. No? Opo. Kung sino yung inaalaw ng early retirement. Retirement yun. Retirement pay. Retired ka na ba? No. Yan. Sa tao yan, Brad Rodel. Opo. Maaari na labas doon sa batas dahil sa
kagandahang loob ng employer mo, ikaw ay binigyan pa rin ng konsiderasyon sa kabila ng nag-resign ka. Pero kung ilalaban mo yan, halimbawa, sasabihin mo, bay, nag-resign ako hindi ako binibigyan ng benepisyo. Daling ko ito sa Department of Labor. Pagka nilabanan ka ng employer mo, taob ka dun. Opo. Diba? Pasalamat ka na lang kung halimbawa ay ikaw ay binigyan pa ng konsiderasyon. Pero kahit na hindi ka halimbawa, hindi obligasyon yun Lalo na kung halimbawa, ikaw ay nag-awol, basta ka na lang tumigil. Tapos hingi ka benepisyo. O kaya ikaw ay may trabaho pa, may gagawin pa, nag-resign ka, basta ka hingi ng benepisyo. Hindi yun, wala sa wisyo yun ng batas na ginawa ng tao. Kapatid na Rodel. Opo. Actually, batas ng tao pa lang, pag-uusap, Brother Rodel, hindi na pwede yung kukuha ka noong separation pay dahil ikaw di ba, no? Nag-resign ka. Naintindihan mo, Brother Rodel? Opo, kuya. Ngayon, hindi, ba't natin ito sinasabi? Bakit natin ito pinag-aaralan? May batas ang Diyos na dapat alam natin naman, kapatid na Rodel. May aral na kung ikaw gumagawa ng katwiran, ang sabi, kapatid na Rodel, dun sa unang Juan, sa 3 at 7 na pinag-aralan natin, yung gumagawa ng katwiran ay matuwid. Tama? Tama po. Tignan mo, no? Gumagawa ng katwiran. Opo. Patuluyan yan. Opo. Pero, ang sabi naman doon sa Ezekiel, kung yung matuwid naman, ang ginawa mo naman, kapatid na Rodel, 18:24 ng Ezekiel, basahin natin. Opo. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kaniyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Yan, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Nakita mo, no? Opo. Yung matuwid, humiwalay sa kanyang katwiran kasi yung matuwid gumagawa ng katwiran. Pag humiwalay, hindi na gumawa ng katwiran. Opo. Hindi na katwiran yung ginagawa. Pagka hindi na katwiran yung ginagawa mo, humiwalay ka na. Kumbaga, nag-resign ka. Tapos nung mag-resign ka, nag-resign na po ako. Tsaka ka ngayon, mahaba ang aking pinagtrabaho. 25 taon ako dyan na nagtrabaho. Tapos hahanap ka ng kapatid na Rodel. Walang aalalahanin sa kanyang mga matwid na gawa na kanyang ginawa. Di ibig sabihin, matwid man yung ginawa mo in the past. Brother Rodel. Opo, opo. Nagtrabaho ka man. Actually, yung pinagtrabaho mo na compensated ka pa rin dun Opo. The fact na nakakapagtrabaho ka, ibig sabihin compensate ka. Tama po. Di ba? Lalo ang Diyos, hindi mo pwedeng sumbatan ang Diyos na hindi ka binigyan ng pang-sustain. The fact na nakagawa ka ng katwiran,
nakagawa ka ng matuwid, kapatid na Rodel, sinustain ka ng Diyos. Kumbaga parang sa trabaho, sinweldohan ka. Opo. Hindi ba, no, kapatid na Rodel? Kaya halimbawa, trabahador ka, wala ka namang back pay, hindi ka naman makakasumbat na hindi ka pinasweldo. Tapos nag-resign ka. Tsaka ka ngayon. Ang matuwid, pagka humiwalay sa kanyang katwiran, humiwalay na, no? Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa. Di matuwid na gawa din na kanyang ginawa. Hindi nakagawa naman pala ng matuwid eh. Opo. Kung talagang matuwid nga, ano? Pero ang matuwid, ang lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Diba, kapatid na Rodel? So habang siya ay nabubuhay, sabi sa Gis 38, mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang matuwid, gumagawa ng katuwiran. Gumagawa, kapatid na Rodel, ng katuwiran. Ngayon, kung ang matuwid, humiwalay, ayan, no? Yung matuwid, sino yung humiwalay? Ay, sino yung matuwid, kapatid na Rodel? Yung gumagawa ng katwiran, matuwid. Opo. Ayan, ano? Kung ang matuwid, yung gumagawa ng katwiran, humiwalay sa kanyang katwiran, kaya siya nga matuwid dahil gumagawa siya ng katwiran eh. Humiwalay siya sa katwiran, paano pa siya magiging matuwid nun? Wala na ko. Yan. Kaya walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. O nakita mo, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Yan. So, dapat ang makikita natin, ba't kailangan natin na hindi tayo manghimagod? Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng katwiran, kapatid na Rodel. Opo. Kasi huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Huwag nating ihiwalayan yon. Kasi yung paghiwalay natin sa paggawa ng mabuti, Brother Rodel, paghiwalay mo doon sa daan na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Dahil huwag mong kalilimutan yon, basic yun di ba? 2 Gs ng Efeso, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pagka ngayon ikaw ay napagod doon, humiwalay ka doon sa mabubuting gawa, yun yung inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, saan ka humihiwalay? Humihiwalay ka doon sa daan na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Opo. Nakikita mo yung track, kuya. kapatid na Rodel. Opo. Yan. Kaya mahalaga, Brother Rodel, na yung daan na yon na inihanda ng Diyos buhat ng una para lakaran natin, pagpapatuluyan natin. Opo. Hindi natin hihiwalayan, kapatid na Rodel. Kaya nga, ang bata, tinuturuan sa pagkabata pa lang. Kawikaan 22, sa kapatid na Rodel. Basa tayo. Opo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya,
ay hindi niya hihiwalayan. Yan, kapatid na Rodel. O edi tuturuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ano ang intention, Brother Rodel? Para hanggang sa pagtanda po niya, kuya, hindi niya po hiwalayan. O edi Hindi yung dapat daan na hiwalayan. yon, Brother Rodel, yung daan na dapat na lakaran, hindi dapat hihiwalayan. Tama po, kuya. Di ba? Kaya tuturuan mo yung bata sa pagkabata pa lang. Ito yung dapat niyang lakaran. Para pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kaya bata pa lang, Brother Rodel, tinuturuan na sa daan na dapat na lakaran. Ano ba yun? Yung mabubuting gawa. O saan ba nakabata yung mabubuting gawa na yon? Dun sa kautusan. Dahil ang utos ay banal, kautusan ay banal, matuwid at mabuti, sabi sa 7:12 ng Roma. O edi, doon ngayon tayo magbabatay. Bata pa lang, kapatid na Rodel. Kaya nga, sabi natin, lalo na yung mga magulang kayo pareho sa Panginoon, tuturuan ang bata pa lang, no, ng daan na dapat niyang lakaran. Huwag natin ipagkamali. Hindi natin inaalaw yon, kapatid na Rodel, na bata pa naman eh. Opo, hindi. Diba? Bata pa naman eh. Ano ibig sabihin? Bata pa naman, pabayaan mo ng lumabag sa batas. Ngayon, sasabihin ng ganon, hindi niya pa naman po alam yun. Sige. Hindi niya alam. Ikaw, alam mo. Yun. Alam mo. Susunod lang sa'yo yung anak mo. Di ano gagawin mo? Di ikaw ang lumalabag. Opo, kuya. Tama po. Naintindihan mo, Brother Rodel? Bakit? Opo, kuya. Sumusunod lang pala muna yung anak mo sa'yo. Hindi pa naman niya matatandaan yun. Pero ikaw, natatandaan mo. Opo. Di ba, Brother Rodel? Opo. Kaya kuya, po, opo. yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Natatandaan mo ikaw ang gumagawa, ikaw ang nag-aalaw, di inaalaw mo na gawin yung isang bagay na labag sa kautusan. Opo. Kaya kung in the past, kapatid na Rodel, halimbawa, nagagawa natin, inaalaw natin, pareho kayong hindi pa siguro may mga other points to consider kung yung isang magulang hindi kapatid no? Opo. That's another point to consider, no? Maaaring meron kasing magkakaroon ng ibang komplikasyon. So that is another story. Pero magulang tayo sa Panginoon, kapatid na Rodel, di ba? Mapalad yung ating mga anak na susunod sa atin, sabi sa 27 ng Kawikaan, kapatid na Rodel, basa tayo. Opo. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Yan, kapatid na Rodel. Di, mapapalad yung kanyang mga anak na susunod sa kanya. Kanino? Dun sa ganap na taong lumalakad sa kanyang pagtatapat. Kaya, Opo. tayo naman, halimbawa, bata pa lang, kapatid na Rodel, wag po natin ipagkamali. Kung in the past, meron isa-isang tabi mo na yun. Kung halimbawa, sa mga nakaraan, o kaya may ipinagkamali ka, nagkariringgang ka, o kaya hindi mo na intindihan masyado ang interpretasyon, Brother Rodel, na Opo. akala ko pwede kasi bata pa naman. O kaya akala ko kasi sabi noon ni Brad Eli, akala ko sabi ni Brad Daniel, ganito na, hindi nga po, ito nga po ang atin ngayong dapat na maging panuntunan, kapatid Opo. na Rodel. Opo. Ang ganap na tao lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya.
turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Ngayon, hindi pa naman matatandaan ni ka ng bata. So, gagawin mo ngayon yung labag sa utos dun sa bata. Dahil hindi pa matatandaan ng bata. Sino ngayon ang gumagawa noong labag sa utos? Di ikaw na matanda na nakakaalam na hindi dapat yung gawin. Opo, tama po, kuya. Yung anak mo, wala siyang pananagutan, bata pa. Sino may pananagutan? Di ikaw. Opo. Sino gumawa? Ikaw. Mm. Hindi ko naman ika sa akin ginawa sa anak ko naman pero sino gumawa? Ikaw. Opo. Ano yung ginawa mo sa anak mo? Ayon ba sa utos o hindi? Hindi. Naintindihan mo kapatid na Rodel. So, Tama ang po. atin po, doon na tayo sa it might be, sabihin natin, masyado namang mitikuloso. Dapat po siguro, kung sa ibang bagay, nagmimitikuloso tayo ng pagsunod sa nitty-gritty ng bawat bagay na ginagawa. Meron ganun no? Napaka-perfectionist dun sa trabaho nila. Di ba, lalo naman, sabi nga ng kapatid na Eli, pag para sa Diyos, let's do our best. To the best of our ability. Because our God deserves the best. Kapatid na Rodel. Di ba ganon? Amen, kuya. Oh. Opo. Di po ba mga kapatid, ngayon, ito ngayon yung dapat natignan natin, kapatid na Rodel, na pananaw, na magulang kayong sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, magulang sa Panginoon Yung mga ama, sabi sa 6 ng Efeso, kapatid na Rodel, sa 4, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaya yung aral ng Panginoon, ituturo natin sa ating mga anak. Yung saway ng Diyos, isasaway natin sa ating mga anak, kapatid na Rodel. Opo. Alam mo ba kung ano yung saway? Ano po yun? Correction. Yun. Opo, kuya. Di ba? Opo. Correction. Kaya nga, ipinangkokorek yun. Alin na ipinangkokorek? Di yung aral, yung saway ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 3:17, kapatid na Rodel, puntahan mo muna sa 3:15 ng 2 Timoteo. Opo. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan, pag-usapan natin. Sa English, ang sabi dyan, ganito, kapatid na Rodel. But, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kita mo, no? So, yung instruction, kapatid na Rodel, nandiyan. Ano yung gagawin? Tapos, yung correction, Brad Rodel, nandyan din. Opo. Di halimbawa, meron na tayong instruction.
Binasa natin. Ito yung instruction ng Diyos. Ito yung sinasabi ng aral ng Diyos. Aral no, kapatid na Rodel. Aral ng Panginoon ito. Ito yung gagawin natin. Along the way, habang ginagawa mo, may may sablay, Brad Rodel. Opo. Yun ding katwiran ng Diyos, yung kasulatang kinasihan din ng Diyos, ang magko-correct naman sa atin. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo. Kaya, as we go on, nagpapatuloy tayo ng pag-aaralan sa pamamagitan ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Sa gabay ng Espiritu ng Diyos, pinipisan yung kanyang mga salita para tayo naman makorek. Opo. Kapatid na Rodel? Kaya nga, yung bata, tinuturuan sa aral, di tuturo mo yung aral, sinasaway sa aral, kapatid na Rodel. Tama Di po. pangsaway din yung aral, pang-correct din yun, yung salita ng Diyos, yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, pangsaway din yun, pang-correct. Yung aral ng Diyos, lalakaran natin at i-correct tayo nun, yung mga salita ng Diyos, yung kasulatang kinasihan ng Diyos, yun ay pinakikinabangan para ma-correct tayo, kapatid na Rodel. O kaya kung halimbawa, alam nyo po, hindi ito para tayo halimbawa ay to put anybody in bad light. O kaya ang maging damdamin natin, Brad Rodel, parang parebelde. Hindi, wag po. Ang maging damdamin natin, pasalamat tayo sa Diyos pagka nako-correct tayo, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Na nakikita natin, tuturuan ng bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ang reason, hindi dapat hiwalayan yun Opo. Yung daan na yun, hindi dapat hiwalayan. Dahil yung matuwid, dapat gumagawa siya ng katwiran. Patuluyan yun. Dahil Opo. yung matuwid, pag humiwalay sa kanyang katwiran, di hindi dapat hiwalayan yun, kapatid na Rodel. At yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos upang lakaran natin, hindi natin dapat hiwalayan. Kaya para siya ang wika, turuan sa daan na dapat lakaran para sa pagtanda niya, hindi niya ito hihiwalayan. So ito na po yung i-practice natin, mga kapatid. Brad Rodel, Opo. ano yung ipapractice natin? Pagka halimbawa, tinuturuan natin yung bata sa daan na dapat na lakaran, huwag natin sasabihin, bata pa naman. That's why we will allow them. O kaya, gagawin natin sa kanila yung bagay na alam mo, kung ikaw tumanda, hindi mo dapat gawin. Opo. Dahil ikaw nakakaalam mismo. Hindi na niya matatandaan niya yon na pinalabag mo siya sa batas. Sino lumabag? Ikaw yung gumawa. Opo. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin, kapatid na Rodel? Awa po ng Diyos. Kung wala palang malay pa yung bata, sino gagawa? Di ikaw, ano yung ginawa mo? Opo. Ayon ba sa aral? At ayon ba sa saway ng Diyos? Ewan ko, nasasakyan mo Opo, ba ang gusto ko sabihin, Brad Rodel? Sige nga. Opo, kuya. Awa po ng Diyos. Maliwanag po itong puntong ito na sinasabi nyo Kasi ito po, aral ito ng Diyos Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. So, ang isang prinsipyong nakita natin agad, yung daan po na dapat nating lakaran na inihanda ng Diyos, dapat pag lumakad ka doon, hindi ka hihiwalay. Kaya nga yung bata pa, tuturuan mo na sa daan na dapat niyang lakaran. Para kung tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. So ang pagtuturo ng paglakad sa daan, mula pagkabata. Kaya ang sabi nyo nga po, kung pareho naman kayong magulang sa Panginoon, pareho kayong kapatid sa loob ng iglesia, maliban na lang kung halimbawa,
ang mag-asawa, ang isa lang ang kapatid, yung isa ay hindi, medyo iba po ang sitwasyon doon. May komplikasyon doon eh. Pero yung sinasabi sa Bibliang mga magulang sa Panginoon, pareho kayong kapatid, dapat po bata pa, ang ituturo na natin sa mga bata at ipapagawa na po natin sa kanila, yung aral ng Diyos, yung daang dapat na lakaran. Huwag nating ikatwiran at sabihin na bata pa naman siya kaya di pa naman kasi niya alam kaya okay lang muna ganito. Pakainin ang mo na ng tanong, handa sa Diyos-Diyusan. Okay lang yan. Yun. Kasi bata pa, hindi pa naman niya alam. O kaya, pakainin mo ng binigti o yung mga pinagbabawal na pagkain. Pwede pa naman yan kasi hindi pa naman niya alam. Wala pa naman siya pa. Ay, ganun ba, Brother Rodel? Hindi po, kuya. Yun. Ang Sige, nananagot tuloy mo po doon yung sinasabi mo. Opo. Gagaya yung sinasabi niyo po, kuya. Inaaya, nung kamag-anak, dadalin yung mga bata sa ganito, papakainin ng inihanda sa Diyos-Diyosan Ang ikakatwiran mo, bata pa naman sila hindi po ganon. May pananagutan po ang magulang kasi maliwanag po ang sabi dito turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Bata pa, imumulat mo na siya. Kasi ikakatwiran mo, hindi pa naman alam ng bata, okay, yung bata di niya alam talaga yon, kaya nga pinapaturuan yun sinong nakakaalam? Ikaw. Sinong nag-allow na yung bata ang magawa niya imbis na yung ituro yung daang dapat lakaran yung nagawa mali. Sinong nananagot doon? Ikaw po na magulang sa Panginoon na nakakaalam kasi ikaw yung nag-allow nun Hindi alam nung bata pero ikaw ang nakakaalam Sinong nananagot? Di ikaw na nakakaalam. Di po ba? Tapos sabi mo, bata pa naman yan hindi pa naman niya matatandaan yan O di sige, talaga namang ang bata po, hindi pa naman talaga matatandaan lahat Ang tanong, ikaw ba natatandaan mo? Natatandaan mo? Sinong nananagot sa Diyos nun? At yun po, paglabag sa Diyos, lalabas talaga yun. Pinapaturuan nga ang bata sa dapat lakaran sukat i-allow mo siya na gumawa ng labag sa aral, gumawa ng labag dun sa dapat mo sanang ituro sa kanya, nananagot po ang mga magulang. Kaya nga po sabi nyo, kung halimbawa nung nakaraan parang meron tayong ganong hindi masyadong naiintindihan natin, parang bata pa naman sige, hayaan mo muna siyang magganyan-ganyan, hindi pa naman niya alam yan ikaw alam mo, mananagot ka sa Diyos noon. Kaya kumbaga, reset tayo. Start tayo dito. Eto, naintindihan natin ngayon ito mga kapatid Baka mamaya kasi meron nga pong ganun pagkaintindi sa nakalipas na komo bata pa, hayaan mo muna. Hindi pa naman ikasakop yan. Anong hindi sakop? Pinapaturuan nga Kung magulang ka sa Panginoon. Tsaka ikaw sakop ka, Brother Rodel. Opo, Ikaw yung magulang, mismo ikaw yung sakop ka gagawa Sakop ka. Naintindihan mo? Sakop ka. Mahaba na ang buhok masyado hindi pa naman niya alam. Putulan ko muna ng buhok yung anak ko. Yan, kuya. Sino pumutol? Di ikaw. Opo. Hindi ba? Kasi akala ko kaya nga po, doon tayo. Di ba? Halimbawa, kasi parang parang alam nyo, when in doubt, don't. Yes. Di ba? Yun ang pinaka-safe lagi. When in doubt, don't. Kaya ka nga may alinlangan In the first place, kaya ka nagtatanong. May alinlangan ka. Opo. Di ba? Dahil, halimbawa, pag tinanong mo pwede bang, ibig sabihin, meron na kagad pumapasok sa kaisipan mo. Di may alinlangan yon, kapatid na Rodel. Naintindihan mo? Opo. Kaya, sige, tuloy mo sinasabi mo. Opo, kuya, napakaganda nitong pagtuturo po ng Diyos na ito kasi talagang mananagot tayong mga magulang dahil tayo po ang sakop tayo ng batas. Tapos may direktang utos na nasa Biblia na tuturuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran ano ba yung daan na dapat lakaran ng bata? Yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una para ating lakaran. Saan ba nakabatay yung mabubuting gawa? Nakabatay sa utos dahil yung utos matuwid, banal at mabuti. Nakabatay sa utos o sa direksang pagsasalita, turuan mo ng utos ng Diyos ang bata habang bata pa. Yun ang sabi po ng Biblia.
iaalaw mo ngayong lumabag muna yung bata. Sino nag-allow nun? Kasi hindi naman alam nung bata yun eh. Sino po ang nananagot doon? Ikaw po na nakakaalam. Unang-una, hindi mo sinusunod yung instruction ng Diyos sa iyo. Lalabas, ganun po yun. Pinapaturuan nga yung bata sa daan na dapat niyang lakaran. O sasabihin mo, bata pa naman pabayaan mo muna siya. Ang tanong, yan ba yung dapat niyang lakaran? Na hanggang pagtanda niya, hindi niya dapat hiwalayan? Hindi. Mali ka. Pagka inaalaw mo yan, na lumakad yan yung anak mo, dahil ang katwiran mo, bata pa, hindi ka sumusunod sa Diyos, lumalabas bilang magulang. Kung magulang tayo sa Panginoon, abay, sumunod tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Biblia, kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. May saway, may correction May aral ng Panginoon Ituturo mo yung aral, pagka medyo lumilihis nga sa aral, iko-correct mo nga Tapos papabayaan mong gumawa ng mali. Tapos pag malaki, tsaka mo ba iko-correct? Napakamali naman nun. Ituro mo yung tama. Huwag mong pabayaan gumawa ng mali, tapos pagka at certain point ng edad na gusto mong desisyonan, saka mo itatama. Hindi. Mula bata, itama mo na. Pagka nalilihis, ibalik mo siya doon sa tama, doon sa aral. Napakaganda nito, kuya, na maintindihan po ng magulang. Talagang, eto yung dalisay talagang pagsunod sa aral ng Panginoon Talagang niloob ng Diyos, pareho kayong kaanib. Na swerte ng mga anak nyo sana dapat. Kasi sabi sa 27 ng Kawikaan, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Gusto mong maging mapalad yung mga anak mo. Kung ikaw naman ay ganap na tao at lumalakad ka sa iyong pagtatapat, saan mo pa susunurin yung anak mo? Di sa paglakad sa pagtatapat. Kaya hindi tama po yun, nakaisipan na komo bata pa, iaalaw mo. Hinihirami ka yung, ganun po kuya, kung may alam akong ganun Hinihirami ka yung yung mga apo ng kasoy ka, dadalin sa ganito Minsan, bata pa naman ika, di pa naman nila alam, hinayaan ko ika. Naku, mananagot ka doon. Kung alam mo, siguro nung nakaraan di mo alam, pero ngayon alam na natin mga kapatid, dapat sumunod tayo sa Diyos dahil yan yung aral na nasa Biblia, kuya. Napakagandang bagay po nito para talagang yung paglingap sa mga anak natin na gusto ng Diyos magawa po natin siya ng tama. Kasi sabi sa Biblia, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. Pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. So ibig sabihin, lalo na kung matanda ka na at nandyan ka sa daan na yan, lalo kang dapat hindi humiwalay. Bata pa nga, tinuturuan na lumakad dyan Sa intensyon na gusto ng Diyos na paglakad mo diyan, huwag kang hihiwalay. Tuloy-tuloy ka, dumiretso ka, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Dahil ang ganda ng punto po na yung kuya Yung matwid, gumagawa ng katwiran. Huminto ng paggawa ng katwiran, matwid pa ba? Hindi na. Diba? Gumagawa ka ng mabuti. Yung mabuti, yun yung daang inihanda ng Diyos. Huminto ka sa paggawa ng mabuti. Lumihis ka doon sa daang inihanda ng Diyos para lakaran mo. Napakaganda ng punto na yon. Iniwan mo yung katwiran mo. Pag iniwan mo yung katwiran, hindi ka na matwid. Hindi ka na gumagawa ng katwiran. Wala nang aalalahanin Kung matwid man yung gawang ginawa mo nung nakalipas, hiniwalayan mo yung katwiran mo, walang aalalahanin po doon. Kaya once na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makalakad doon sa daang inihanda ng Diyos, huwag tayong uurong, diretso tayo. Ang aking lingkod na matwid, sabi ng Biblia, mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya po pala kuya, hindi nga talaga dapat mapagod. Kasi dyan sa pangihimagod, dyan na po mag-uumpisa yung paghinto Kaya dapat dire-diretso, nagbabagong lakas, kumbaga lalong sumisigla, hanggang sa makatapos po tayo, kuya. Yun po, salamat sa Yun, kapatid na Rodel. Kaya mahalaga yung pagsasanay, di ba? Naintindihan mo, pinag-usapan Opo. natin. Ngayon, Opo. sa pagsasanay, kapatid na Rodel, kaya mo sinasanay, di ba?
magsanay ka sa kabanalan. Pinag-usapan natin 4:7 ng unang Timoteo. Ano yung pagsasanayan? Yung kabanalan. Yung ang batayan mo, no, ng kabanalan, ng pagbabanal, yung utos. Ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Di magsasanay ka ng kabanalan. Pa-practice mo ngayon yung utos, kapatid na Rodel. Pagka pinagsasanayan yung kabanalan, Brad Rodel, kaya mo pinagsasanayan para yung mga may mali, ma-correct. Tama po, kuya. Tama. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Tama. Di ba, halimbawa, hindi ka pa masyadong sanay. Pag hindi ka pa masyadong sanay, kung minsan may mga bagay na hindi mo nagagawa ng ayon doon sa kung ano ang instruction talaga. Opo. Kaya yung kasulatang kinasihan ng Diyos, kumpleto, kapatid na Rodel, no? Nando dun yung parang halimbawa, mga problems na na-encounter. Makikita mo minsan sa manual of instruction. Halimbawa, merong nag-malfunction. Tignan mo sa manual of instruction. Ano kaya ang cause? Ba't hindi umiilaw yung ganito? Nandun sa manual of instruction. Baka may hindi ka naisaksak. O baka ito nagkapalit. Yan. Pinapakita, kapatid na Rodel. Para maiko-correct mo yung maaaring pagkakamali mo dun sa operation mo nung isang machine, ng isang gadget, ng isang produkto na minanufacture ng isang manufacturer na kung saan naglagay siya ng manual of instruction. Kaya meron siya dong FAQ, Frequently Asked Questions. No, kapatid na Rodel? Bakit? Opo. Ano yun? Parang, ba't ika ganito? Ayaw mag-start. No? Sabi, ayaw mag-start. Kabago-bago, ayaw mag-start. Patay agad ang baterya. Nakita mo dun sa manual of instruction. Kailangan pala, pindutin mo yung preno bago mo i-start. O apakan mo yung preno bago mo i-start. O ialis mo sa stand yung motor mo kasi pagka naka-stand, hindi mag-i-start. Biruin mo, naka-stand pala yung motor. Kabago-bago ika. Kanina lang ika, umaandar Ba't ika ngayon ayaw na mag-start? Ba't ayaw mag-start nito? May mali. Opo. Ngayon, ganun pala, kailangan pala wala sa stand, hindi naka-stand. I-start na siya. Di, nasanay ka na, no, kapatid na Rodel? Dapat, ang masasanay natin, yung tama. Opo. Kasi pag nasanay ka sa mali, Brother Rodel, at yun ang ginagawa mo, hindi ka nagpapakorek. Alam mo kasi meron ayaw magpakorek Yung Opo. ayaw nang naiko-correct. Tignan mo, basahin mo 15:12 ng Kawikaan. Opo. Ayaw ang maglilibak na siya'y sawayin. Yung kapatid na Rodel, ano? Opo, kuya. Sa English, paano ba yan inilagay? Merong English niyan na ayaw ng correction no? Ayaw niyang nako-correct. Kaya dapat matuto tayo na ayan tignan mo sa common English 15:12 kapatid na Rodel, pakibasa mo. Opo. Mockers don't like those who correct them. Yan na. ayaw ng merong ganun no? Na ayaw ng nako-correct. They do not want to be corrected. Pero tayo po na mga magkakapatid, let us be open for correction. Ang magko-correct naman sa atin, yung aral ng Diyos No? Baka sabihin, kaya kami, kino-correct namin kayo. Teka muna, yung aral ng Diyos ang
taga-correct, kapatid na Rodel. Nandyan yan. Opo. Dahil yung kasulatang kinasihan ng Diyos, yan ang magagamit at yan ang dapat na gamitin at yan ay napapakinabangan ng sumasampalataya sa correction, kapatid na Rodel. O, kaya nga, kahit yung mga anak natin, sabi dun sa Biblia, pakibasa mo, kapatid na Rodel, sa 29:17 ng Kawikaan. Opo. Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Kita mo, sa English, tignan mo kung ano ang sabi dyan. Basa. Correct thy son, and Yan. he shall give thee rest. Correct thy son. Tayo kailangan po natin talaga ng correction dun sa mula sa mga aral ng Diyos na ko-correct tayo. Let us be open for correction. Huwag nating kumbaga parang pag na-correct ka, parang ipagtatampo mo, ikatitisod mo, ipagdaramdam mo. Hindi ganon. Ang isang bagay na dapat na lagi nating maitanim sa ating mga kaisipan, as we go on, papraktisin natin, Brother Rodel. Pinapractice natin At habang nagpapractice tayo, magsanay ka ng kabanalan, sinasanay mo yung kabanalan, ini-exercise mo yan, pinapractice mo yung paggawa ng kabanalan, dapat dun sa mga pagkakataon na may mga correction, ia-apply natin naman ngayon yung correction. Alam mo, Brother Rodel, kahit na yung mga lumalaban na sa Olympics, yung mga talagang athlete, yung mga swimmers, kaya may mga coach sila yung coach, Opo. nakikita yung movement nila. Teka, halimbawa, swimmer, medyo yung elbow mo, babagal yung mo niyan, pagka ganyan, taas pa yung elbow mo, medyo mag-high elbow ka pa ng ganito, dito sa freestyle, ganito ang gagawin mo. Kulang yung glide mo, medyo nagdadrag ka, kaya babagal ka niyan para mas bumili. Ayun, nagko-correct, kapatid na Rodel. At yun, pagka nagsasanay tayo, ina-apply natin yung correction, Brother Rodel, para ma-perfect natin. Kaya ang sabi, kapatid na Rodel, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, for you to be perfect, for the man of God may be perfect. O paano? Nako-correct, kapatid na Rodel. Tama po, kuya. Tama po. Kasi hindi magiging perfect pagka hindi na correct. Opo. Di ba? That is the reason why we need correction. Opo. Saan manggagaling? Doon sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Hindi naman manggagaling sa bad one. Bad one nga Tapos yun ang magko-correct sa'yo. Di ba? Ayan, nandyan ng corrections. At yun naman sinusupply ng Diyos. At sa tulong at awa ng Diyos, kapatid na Rodel, those corrections, kailangan, yun ang masanay natin. Nandyan kapatid na Rodel, Opo. Kaya nga, di ba, ganun din ang ginagawa sa mga anak, sa bata. Sabi nga, sasawayin mo yung iyong anak, kapatid na Rodel, Kaya ang sabi dun sa 23 ng Kawikaan, 13, kapatid na Rodel. Opo. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Yan, kapatid na Rodel. O edi, huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Ngayon, bata lang ba sinasaway? Hindi po. Hindi ba, Opo. sabi, huwag mo ipagkait ang saway sa bata. Yung correction, withhold, not. Huwag mong i-withhold yun. Sabi, withhold not correction from the child. Di ba?
So may correction para ma-perfect, kapatid na Rodel. Opo. At yung nagpapakorek, alam mo, yun, eto, no, basahin mo, kapatid na Rodel. Opo. Gis 17, kapatid na Rodel. Nang... Kawikaan. Opo. Ito. Pakilagay po natin. Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway. Ayun pala naman, kapatid na Rodel. Ang ganda di ba? Opo, kuya. Oh. Kaya sa English, ang sabi dyan, kapatid na Rodel, He is in the way of life that keeps instruction or correction. Oh. Opo. Meron yan correction. Yung nakikinig ng instruction, nakikinig ng correction, sa American Standard, he is in the way of life that heeds correction. Kaya kailangan yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, Brad Rodel, Opo. para makokorek. Para ngayon, magsasanay tayo, no? Habang nagsasanay tayo, kapatid na Rodel, tignan mo, sa awa at tulong ng Panginoon, habang tayo nagsasanay, pinapractice natin. Hindi tayo napapagod, Brad Rodel. No? Opo. Hindi tayo napapagod sa pagsasanay para tayo ay ma-perfect natin. Kasi para ka maka-perfect, huwag ka mapagod ng pagsasanay. Pag napagod ka ng pagsasanay, Brad Rodel, di mo mape-perfect. Sabi, pagod na ako Ay, hindi mo pa nape-perfect. Sige, tuloy-tuloy lang. Kaya, dahil hindi tayo napapagod sa paggawa ng mabuti, nape-perfect natin yon. Paano? Kasi naiko-correct tayo. Anong nagko-correct sa atin? Yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos. At nandiyan yung mga corrections, kapatid na Rodel. Kaya po kung may kinokorek sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, di tatanong, teka muna, mas mapapabuti ba ito? Pag ganito gagawin natin. Hindi ba? Bata pa lang, sasanayin mo na dun sa daan na dapat na lakaran. Huwag nating kakatwiraning, bata pa naman, pabayaan mo muna. Kaya nga pagtanda na niyan, susungayin ka na. Ba't di ka noon? Pwede naman. Ngayon hindi na pwede. Tsaka pinatikim mo nung mga hindi pwede, nag-umpisa sa patikim-tikim. Ayun na. Bisyo lumalim. Yun na yung kanyang nakagawian. Mas maganda ka ako ng ganito itsura ko Mas ano ko bakit ngayon Tsaka mo ngayon, di ba? Babawiin. Mas mabuti yung doon tayo masanay na po sa na iko-correct tayo o pagka may adjustments, kumbaga, o konting ano pa dito, para for a man of God to be perfect, that he may be perfect, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Di sinasanay mo siya, yung kabanalan, sinasanay mo yung paggawa ng mabuti. Ini-apply mo naman, kapatid na Rodel, yung correction doon sa sinasanay mo para nang sa ganon, ma-perfect natin. Kaya di ba, halimbawa, gagawa tayo, nakapaloob doon, paano ko ba sasanayin na gagawin ko sa pag-ibig? Kung noong una, halimbawa, medyo pag ginagawa mo pa, masungit-sungit ka pa, no? Kapatid na Rodel. No? Opo. Di ba parang, ano ba to? Dito. Ikaw na nga binibigyan teka muna. Di unti-unti, kapatid na Rodel. Dahil ginagawa natin sa pag-ibig, ginagawa sa pananampalataya, minsan, kasi dumadating yun, kung minsan, parang, ano ba yan? Sabi ng iba. Ba't ganyan? Di ba? May mga ganun, kapatid na Rodel. Opo. Totoo po yun. Di at least
masasanay ka na. Di ba, Brother Rodel, masasanay ka Opo. na. Yung paano magmagandang loob, paano ngayon na maging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos. O yan, nakapaloob ngayon lahat yan. O di, ano ibig sabihin? Ano ang mga kaugnayan nito? Kaugnayan yan, para wag mapagod, magsanay. Di ba? No, kapatid na Opo. Rodel. Opo. Sa pagsasanay, dapat sa pagsasanay na gagawin natin, ina-apply natin yung corrections para masanay natin yung tama, para Opo. ma-perfect natin yung paggawa. And later on, kapatid na Rodel, magsiani kayo sa kapanahunan. Amen. Bakit? Kung hindi kayo manghihimagod sa paggawa noong mabuti, magsiani kayo sa kapanahunan. Kung ginawa natin ng tama, di ba? Opo. Kung pinractice natin ng tama, in-apply natin yung mga corrections, in-apply natin doon sa sinasanay natin na paggawa, yung mga dapat na mai-apply na instructions, Brother Rodel. Para ngayon, hindi tayo madaling mapagod. Alam mo kung minsan ganun di ba? Ba't ka madaling naubos yung gasolina? Teka muna, may mali sa pag-apak. Kasi mabigat ang paa mo sa sinilyador. Di ba? O kaya naman, clutch rider ka kung ikaw ay hindi naka-automatic. Di ba, no, Brother Rodel? Alam mo ba yung clutch rider? Hindi ka nagmamaneho Hindi po ako driver. yata no? Hindi ka. Ibig sabihin ng clutch rider, laging nakaapak yung paa niya sa clutch. At minsan, nakadiin pa siya ng half na nakadiin, tapos nag-accelerate siya, hindi niya nire-release ng mabuti yung paa niya sa clutch. Sa halip na sana tumakbo ng maayos, ng mabilis, nahihirapan lang yung makina, nagsusunog ng gasolina, malakas sa gasolina. Pati kapag ako gumagamit nito, ang lakas sa gasolina, kasi kung makagasak ka ng sinilyador, ganun na lang. Di ba pa? Mainit ang paa mo sa accelerator. Pag inapakan mo, talaga namang litro ang lulunukin. Bakit? Kasi apak na mabigat ang paa. Ayan. Ibig sabihin, in any manner, Brother Rodel, mapapakinabangan natin kasi yung instruction na sinasabi ng kasulatang kinasihan ng Diyos, pakikinabangan yon, kapatid na Rodel. Pakikinabangan natin yon. Sa instruction, doon sa pagsansala, sa pagsaway, yung correction, kapatid na Rodel. Sa ikatututo, para matuto tayo na nasa katwiran. Para habang gumagawa tayo ng katwiran, natututo tayo na nasa katwiran, na ko-correct tayo, na nasa katwiran yung correction sa atin, nagiging daan naman yon para masanay natin yung tamang gagawin mo para ma-perfect mo, kapatid na Rodel. Oh. Tinuturuan kang lubos. Paano ba yung pagtuturo? Kasama sa pagtuturo, yung pagsansala at pag-correct, kapatid na Rodel. Amen. Dahil pag tinuturuan, natural, tinuturuan ka ikino-correct ka. Teka, mali ang ano mo. Ba't hindi ko po maabot? Mababa lang naman to. Mali kasi yung bukas mo yung bibig mo. Ibukas mo pa yung, sabi nung vocal coach, yung lalamunan mo hindi nag-o-open. Huwag mong ipitin. Yan, O kaya naman, ito naman, ipitin mo naman ito ng konti. So, mayroong corrections. May instruction, may correction. So, binibigay yung instruction. Habang binibigay yung instruction, pag ginagawa mo, andyan naman yung correction. Diba, Brother Rodel? Nako-correct naman tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Amen. Kaya lang, magpapakorek tayo. Huwag tayong maging
kagaya noong mga manglilibak na ayaw nang nakokorek kasi merong ayaw ng nasasaway. Yung manlilibak ayaw na siya'y sawayin. Manlilibak ka ba? Hindi naman. Kaya nga, siya'y hindi paroroon sa pantas. Bakit? Ayaw makorek Opo. Paano? Ayaw niya ng, minsan tinatago niya yung ginagawa niya kasi ayaw niya na naiko-correct siya. Pero napakagandang bagay po, mga kapatid, na magiging bunga sa atin kung tatanggapin natin yung correction ng Diyos para wag tayong humiwalay sa daan na dapat nating lakaran. Makapanatili tayo doon. Ewan ko, si Brad Josel, kung Brad Josel, sama ka ba, Brad Josel? Kuya, salamat po sa Diyos. Napakaganda po ng inyong ipinakita dito sa amin dahil tayo nga po ay naghahangad na maging dapat at sa mga pinanggalingan natin. Napaka-vital po nito. Nito pong tungkol sa correction na ito at pagsunod sa instruction. Kasi talaga pong ngayon napakaliwanag niyan, no? Para sa ating lahat at maging sa mga bagong kapatid at kahit nga mga matatanda ng kapatid. Kasi kung minsan kaya hindi na i-correct, kung saan-saan kasi nanggagaling yung correction Ang sinasabi ngayon at napakaliwanag sa mga binasa ni Kuya sa atin, mga kapatid, ang panggagalingan po Kuya ng instruction, pati ng correction, iisa naman Yun pong mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. So as we move forward sa ating pagsasanay ng kabanalan, sabi nga po ni Kuya, tayo po kasi sa pagsasanay ng kabanalan, kung ano'y itinuturo sa atin sa utos na yun po ang magpapabanal sa atin, yun po ang ginagawa natin. And hindi may iwasan, pagka ikaw ngayon ay sumusunod sa utos, magkakaroon ng pagkakabisala, sumasablay. Saan manggagaling yung correction para yung pagkakasablay, maitama. Pagka may mali, mai-correct. Kinakailangan dun pa rin po sa mga kasulatan. Ang ganda-ganda ng pagkakaulat dyan. Kung minsan po, nandoon lang tayo sa ikatututo ng katwiran, na nasa katwiran. Pero sa 3:16, sinasabi nga, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Diyan galing yung mga aral natin, doktrina na sinusunod. Sa pagsansala, sa pagsaway. Ayan yung pagsaway na yan, yung pagsansala na yan, reproof, yung correction, sa ikatututo na nasa katwiran. Magkakasama talaga yun Naintindihan ko po ngayon yung Kuya, talaga pong tamang-tama yun Kahit sa reality ng ating pagsunod, yung maiisip mo, marirealize mo, tama yun talaga. Para mo masana yung kabanalan, siyempre susunod ka sa utos. Yun ang utos ay banal, matuwid at mabuti Pero, pagka ngayon ikaw sumasablay sa pagsunod, kinakailangan ma-correct din yun. Paano mako-correct yung pagsunod mo? Doon pa rin manggagaling sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Saan ka hahantong pagka yun yun nangyayari sa'yo, nagpapakorek ka, hindi ka gaya ng mga manlilibak, ayaw nagpapakorek. Pag nagpapakorek ka upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, sa 17, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. For the man of God, sa English, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hindi ka aabot sa pagka-perfect, yung perfection. Pagka yung reproof, yung correction, hindi mo tatanggapin. No? Sumasablay ka sa pagsunod sa instruction pagka hindi ka magpapakorek, nakagaya ng mga manglilibak, may ganun talaga. Sa Biblia, ang ganda-ganda ng sitas Ang sabi nung ating binasang talata, itong mga manlilibak, ayaw nito ng correction, ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Sa English ayaw niyang magpakorek, ace corner, yung manlilibak. Don't like those who correct them, yung mga mockers, yung mga manlilibak. Kaya they won't go to the wise, hindi sila pupunta sa pantas. Ayaw nga magpakorek No? Kaya ang correction, hindi sa bad one manggagaling.
kundi sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos. At ito po very timely, naiisip ko po kuya habang talaga pong dinidiscuss nyo, no? Kasi parating po ang ating family day at meron din tayong panahon para sa mga mag-asawa, may couples. Ito po, naku mga kapatid, napakagandang mapapakinabangang aral ito sa ating lahat dito po sa upcoming events natin. Kasi nga, yung paggawa ng katwiran, talagang patuluyan. Hindi pwedeng aalis ka doon. No? Napaka-precise ng salita ng Diyos. Yung gumagawa ng katwiran, matwid, 3:7 ng unang 1. Dapat gumagawa, patuluyan. Sabi nga po ni Kuya, hinighlight niya yung salitang yan. Kasi nga dapat hindi ka hihinto, hindi ka hihiwalay sa paggawa ng katwiran. Pag humiwalay ka, hindi na kasi katwiran ang gagawin mo. Kahit ano pa ang mga nagdaan na, wala na nga alalahanin doon. 17:24 na o 18:24 ng Ezekiel. Ngunit pagka ang matwid ay humiwalay sa kanyang katwiran, pag humiwalay ka sa katwiran, hindi ka na gumagawa ng katwiran. Hindi mo na ginagawa ngayon yung ikapagiging dapat mo at gumagawa ka na ng kasamaan, gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya. Walang aalalahanin sa kanyang matwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Kaya hindi pwedeng hihiwalay ka. Kahit sabihin mong nakailang taon ka pa, kahit decades pa. Tama-tama yung mga example ni Kuya kahit sa batas ng tao lalo naman sa batas ng Diyos, hindi ka maagrabyado. Hindi ibig sabihin ngayon, ikaw matagal na umuwi ka ako dyan Tapos may magke-claim ka ng benefits. Tinalikuran mo humiwalay ka sa katwiran Wala kang dapat i-claim. Wala kang karapatang i-claim. Kahit sa batas ng tao naman ganun Nag-resign ka Ikaw ang humiwalay Anong benefits? All the way, no? Sumusweldo ka kung empleyado ka. Paari pa nga, baka nga ang mangyari pa nga, sabi nga ni Kuya, ikaw pa ang dapat magsoli may cash advance ka pinasusweldo ka naman, lalo naman sa Diyos. Sa buong panahon na ikaw ay gumagawa ng katwiran, hindi ka pinababayaan ng Diyos, kaya nga nakakagawa ka ng katwiran Ang benefits nasa iyo, no? Kaya lang, pag talikod mo, pag humiwalay ka na dun sa paggawa ng katwiran, wala na tayong usapan dyan. Wala kang pwedeng ireklamo, wala kang pwedeng i-claim, kasi ikaw tong humiwalay sa paggawa ng katwiran. Ganun natin ititrain yung ating mga anak. Kuya, napakahalaga po nito, lalo na po ngayon. Itong petsa na to, in particular, dito po sa mga ganitong lugar na aming kinaroroonan. Nako, sabi sa inyo mga kapatid, kung sa atin, sa bansa natin, hindi masyado yung Halloween, no? Dito po baka mami, anak mo, pag suotin mo pa ng mukhang bruha, pagkatapos mangangatok ng mga bahay-bahay, manghihingi ng mga candy, ba't naman? Sabihin mo, kasi bata pa naman yan, hindi pa niya yan alam. Hindi pa naman kapatid, hindi pa naman nabobotismuhan. Huwag. Kasi alam natin ang katwiran Na-highlight sana sa ating lahat yon. Kasi ikaw na magulang ang nakakaalam ng katwiran. Sino ngayon ang lalabag? Kung sinasabi mo, ang anak mo naman, hindi pa niya alam. Di ikaw. Ikaw ang nakakaalam ng katwiran Kaya doon sa katwiran, na daan na dapat nating lakaran lahat, 22:6 ng Kawikaan, tuturuan natin yung mga anak natin, yung mga bata, sa daan na dapat niyang lakaran, tuturuan natin. Pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Para hindi hihiwalay, yung paghiwalay kasi sa katwiran, masama ang konsekwensya talaga Kaya nga mula pa sa pagkabata, hindi mo na dapat napabayaan na yan Hindi mo sanayin doon sa aral natin kung ano yung katwirang sinusunod natin, pati sa pagdalo, sa pagkakatipon. Kuya, ang dami ko pong experience na salamat sa Diyos na ituwid naman pero merong iba naman kasi dahil hindi na nagpatuwid doon sa ganon, bata pa naman, hinahayaan, hindi sinasama sa pagkakatipon. Tingnan mo, ngayong umiidad, ayaw na sumama, lalo kang nahihirapan, hindi mo mapasama. Yung mga tungkol dyan po sa disiplinang sinusunod natin, mga aral tungkol sa pananamit, gayak, mga lahat, events, activities,
Pagka hindi mo sinanay dun sa kung ano ang pinagsasanayan nating katwiran, iisa naman po yun eh. Yun yung mabuting inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. 2:10 nga po ng Efeso. Kung diyan ka lumalakad at diyan mo rin pinasusunod yung mga anak mo, iisa tayo ng nilalakaran na mabuti dahil yan ang inihanda ng Diyos upang lakaran natin nung una pa. Di mapalad yung mga anak natin kung sila'y susunod sa atin, 20 at 7 ng kabikaan. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Hindi, ikaw nagkiklaim kang lumalakad ka doon sa mabuti na yon, sa daan, sa utos ng Diyos, gumagawa ka ng katwiran. Ikaw ang lalabag para sa anak mo, pababayaan mo na yung aral na kinikilala natin, hindi niya susundin, ikaw mismo ang nagbibigay ng liway. Ibang usapan pagka kayong mag-asawa, hindi parehong kapatid sa loob ng iglesia. No, siyempre, may pagtatalunan kayo dyan. Pero yung pareho naman kayong kapatid, napakahalaga po nun, kuya, lalo na ngayon. Matindi po ang nagagawa ng environment eh. Lalo na nga dito, nakikita ko nga po dito sa mga lugar namin, mahirap po yan na basta ikaw lenient ka sa mga anak mo, katwiran mo, bata pa naman, hindi pa niya alam yan. O kaya, hindi pa yan bautisado, okay lang, bayaan mo muna siya hindi dumadalo. Mali, mga kapatid. Kasi kung mahalaga sa atin yung pagsunod sa katwiran, dapat doon natin sa katwiran din pasunurin yung ating mga anak. Dahil pag humihiwalay ang tao sa katwiran, masama, walang aalalahanin sa kanyang matwid na gawa na kanyang ginawa. Kahit kung sabihin mo pang meron kang nagawang matwid sa nakaraang panahon, mabuti naman ang naging pagsunod mo. Wala ka naman pwedeng isumbat sa Diyos. Nasasabihin mo, hindi ka compensated? Compensated ka. Kumbaga sa sumusweldo na isang empleyado, sumusweldo ka, hindi kinapos ang Diyos, walang anumang atraso sa iyo ang Diyos. Ngayon, pagtalikod mo, nag-resign ka, ayaw mo na sa katwiran, tapos ang usapan. Walang aalalahanin sa iyong mga gawa na iyong ginawa sa katwiran kung meron man sa nakaraan. No? Kahit ilang pung taon pa yan. Kaya hindi pwedeng basta mag-claim ng ganun. We stick together, mga kapatid. At yan po ang ating pagpatuluyan na sama-sama. Na-appreciate ko yung tuwing na kasi, mga kapatid, no, kuya. Napapansin ko po yun lagi po ngang sabi mo, magtulong-tulong tayo, mga kapatid. Sama-sama tayo sa pagsunod. Damay dun pati mga anak natin, mga kapatid, hindi tayo-tayo lang yon. Pati mga anak natin kasama sa pagsunod. Huwag nating pababaya, hihiwalay sila ron. Yung humihiwalay sa katwiran, walang pupuntahang mabuti. Yung humihiwalay sa katwiran, lalo na pagka ayaw na pong magpakorek, mahirap. Pero pagka tayo nagpapakorek tayo, nasa daan tayo ng buhay. 17, binasa ni Kuya. Tamang direksyon yon. Kaya nga yung sinasabi lagi ni Kuya, saan kayo papunta? No? Kung halimbawa, hihiwalay ka dito, tanongin mo man lang, saan kayo papunta? Pero yung mga nakikinig ng saway, nandito, nagpapatuloy sa pagsunod sa mabuti, sa katwiran, nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway. Sa English, doon sa American Standard Version, He is in the way of life that heedeth correction. Yan. Nakikinig ka ng correction, pagtutuwid, pagtatama, dun sa mga pagkakamali, makikinig ka rin siyempre sa instruction, magkasama yun Sabi nga po ni Kuya, hindi pwedeng puro instruction, kahit puro sablay na, hindi ka naman nakikinig sa correction, paano kang makaka-perfect? Hindi mo mape-perfect yung ginagawa mo. Anumang pagsasanay, siyempre, sumasablay din yan. Kahit nga yung swimmer na yung example ni Kuya, kaya nga may coach dyan. Pagka yung glide niya hindi maganda, sasabihin ng coach, babagal ka dyan. O yung elbow mo, ganito. Kasi dapat ikinokorek para ma-perfect. Yun po yung Kuya. Kaya manatili tayong lahat doon. Yung sinasabi laging paalala ni Kuya sa atin, tulong-tulong tayo, mga kapatid. Kasama dyan yung ating tulong-tulong na paggawa. Yung mga anak natin, inaakay natin sa pagsunod sa katwiran. Huwag nating pababayaang humihiwalay sila. Tayo pa ang nagiging dahilan para sila hindi susunod sa katwiran. Mali po yun, mga kapatid. Kawawa ang anak mo. Ikaw din ang nananagutan naman kasi ikaw nakakaalam ng katwiran. Sabihin na nga natin hindi niya pa alam kasi bata pa. Pero ikaw ang nakakaalam Ikaw ang nakakaintindi doon sa doktrina, sa aral,
Kaya tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Patuluyan ang paggawa ng katwiran. Guided tayo ng utos na siyang tanglaw na bigay ng Diyos sa atin, at dahil dyan, mayroong panggagalingan yung correction, yung instruction, yung reproof. Yan yung mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos, that the man of God may be perfect. Para ma-perfect tayo, yun po ang ating lahat ng source ng pagtuturo, ng pagkokorek, ng pagtutuwid. Andiyan po lahat yan. Sabi nga po ni Kuya, mga kapatid. Hindi kung sino-sino at kung ano-ano ang source mo. Salamat po sa Diyos, Kuya. Napakagandang katwiran po nito. Very timely po. Hindi lamang para sa events natin, kundi talaga lalo sa panahon natin. Lalo na rin dito sa mga lugar na kinalalagyan po namin, Kuya. At nasa daan ng buhay, kapatid na Josel, ang nakikinig ng saway. Pero pag pinabayaan natin, siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Kakamali tayo pag hindi natin po ia-apply yung correction. Kaya yung correction na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang katwiran, nandyan sa kasulatan na kinasihan ng Panginoon para pakinabangan natin yung mga corrections na yon. Huwag po nating pabayaan yung correction, kundi pakinggan natin yung correction ng Diyos sa atin, siyang atin pong mapagsanayan para sa tulong at awa ng Panginoon ay atin namang maipagpatuloy at mapagtapusan. Kasi yung sinasabi, kapatid na Rodel, na hindi naman liko ang Diyos para limutin ika yung matwid na bakit sinasabi ka na walang aalalahanin, ay babasahin natin, kapatid na Rodel, sa ECGs ng Ebreo. Opo, Kuya. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Ayan ika, hindi lilimutin yung ipinakita. Ituloy mo. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayoy nagsisipaglingkod kayo. Yung mga nagsisipaglingkod na patuloy, kapatid na Amen, Rodel. Kuya. Diba? Pero Opo. pagka humiwalay ka doon sa iyong katwiran, walang aalalahanin. Kaya yun po ay isang bagay na dapat, kaya nga tayo nagtutulong-tulong para maipagpatuloy natin na sama-sama. Pero may kadugtong yan, kapatid na Rodel, dahil may kinalaman pa din ito doon sa pinag-uusapan natin na hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti at yung ating pagpapakumbaba sa paningin ng Panginoon. Yan. Loobin ng Diyos, mamaya naman po sa ating pagkakatipon ng paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Salamat po sa Panginoon sa mabuting pagkakataon makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Sana ang mga katwiran ng Diyos na ito mula sa kasulatan ay maging gabay natin sa tuwina. At kung ano man po yung mga dapat nating isaayos sa pamamagitan ng mga guide na ibinibigay ng Diyos mula sa kasulatang kanyang kinasihan, ay siyang ating mai-apply naman na sama-sama. At sa huli, mananatili pong palagi na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, na sumasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapailan lang kaming muli, Ama, ng taos na pasasalamat sa iyo sa muling pagkakaloob mo po sa amin ng mga butil ng katwirang pagkain ng aming mga kaluluwa upang laging makaramdam po kami, Ama, ng
kapayapaan at kaligayahan sa puso sa amin pong pagpapatuloy ng aming mga paglilingkod sa iyo. Hindi mo po kami pinagkukulang, Ama, ng sapat na kaunawaan upang maabot po namin ang kasakdalang hinihingi mo po sa aming mga magkakapatid. Sana lagi namin itong maisimpan sa aming mga pagkatao at tulungan mo po kaming malakaran namin, Ama, habang kami ay nabubuhay. Salamat po. Sana lagi mo kaming masumpungang mga magkakapatid ng hahawak, nananatili sa iyong mga katotohanan. Magawa po namin ayon sa iyong banal na kalooban. Basbasan mo po kaming lahat na mga magkakapatid, Ama. Sana huwag naming mabigo ang pag-asa mo po sa aming mga magkakapatid na maisakabuhayan po namin at magawa ayon sa iyong banal na kalooban. Basbasan mo rin po sana ang aming mga anak, ang mga pamana mo po sa aming mga magkakapatid. Maakay namin sila sa pagtatapat at ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin ay amin pong maitawid sa kanila, maipamana. Magkakasama po kaming makalakad ng matuwid sa iyong banal na harapan upang hindi lamang po kami dito sa buhay na ito magkasama-sama. Makarating kaming lahat sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Magpala ka po sana sa iyong bayan, Ama, tumugon sa mga daing ng aming mga puso, sa aming mga pakikipagbaka sa araw-araw. Lagi po namin kailangan ng iyong pagsaklolo. Hindi po namin kayang mag-isa, Ama. Sana lagi mo kaming saklolohan. Magpagaling ka rin po sana ng karamdaman ng aming mga lupang katawan, lalo na po ang aming mga kapatid na mayroong mabibigat na mga karamdaman, dumaranas ng matitinding mga pag-uusig at mga suliranin. Sana'y haplusin mo po ang aming mga puso, ang aming mga pagkatao. Ipatawad mo rin po sana ang mga nagagawa po naming mga pagkakamali. Panginoon, sa kamay mo aming itinitiwala ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa sa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.